Inaasahan natin itong impeachment ni Bongbong Marcos. Kaya lang niluto tayo. Tuso talaga. Tuso talaga yung sindikato diyan sa gobyerno. Tuso talaga. Di umano. Ha? Etong si Bongbong Marcos, 'di ba, na-predict natin eto gagawin nila. Ganun nga ang ginawa. Oh, pag-usapan natin. Marian, ano nang susunod na mangyayari sa impeachment complaint laban sa Pangulo? Yes, Julius, ngayon nga nai-refer na sa House Committee on Justice itong dalawang verified impeachment complaints laban nga kay Pangulong Bongbong Marcos ay uumpisahan na nitong Committee on Justice yung impeachment proceedings. Ibig sabihin po na 1-year bar rule. Ipatutupad na po ito, bawal na may maghain ng panibagong reklamo laban po sa parehong opisyal o laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yo, nadali tayo diyan. Nadali po tayo. Bakit? Kasi tatandaan po natin, isang impeachment lang ang isasampa kada taon. So 3 po yung pumasok na impeachment. Yung una, di umano, ang nagsampa ay kakampi ng Marcos kasi abogado ni Lisa. At yung nag-endorso na congressman, kakampi din nila. Pangalawa, makabayan. Alam naman natin yung makabayan na yan, makabayad lang yan eh. Ano sinasabi natin before? Yaan mga yan, ay tanim impeachment lang. Galing mismo sa kampo yan ng mga sindikato. Di umano. Galing po mismo yan. Kasi ang sabi nila, di ba? Yung ghost projects na yan, malawakang sindikato yan. Kaya tinatawag nating sindikato. So, in short, tanim. Sila nagtanim yan. At alam natin, mahina yung kasong isinampakay Bongbong Marcos. So sa madaling salita, pinapatay lang nila yung impeachment. Sinabi na natin yan last week at ganyan ang gagawin nila. Ngayon, natupad na. Dahil yung lehitimong impeachment na sinampa ng grupo ni Chavit, hindi na tinanggap. Ngayon, biglang fast forward, binilisan nila pagdating ng Lunes. Isinampa na sa Congress. Aaksyonan na ng Secretary of Justice. Di wala na. Ibig sabihin, hindi na pwedeng ihabol yung lehitimong impeachment. Niyari tayo. Animal, no? Tuso po talaga. Tuso talaga tong si Bongbong Marcos. Sweetie! So ito po yung dalawang impeachment complaint na pagtutuunan ng pansin ngayon ng House Committee on Justice. Tutukuyin ng komite kung sufficient in form and substance po itong dalawang reklamo. So ang mangyayari po niyan kung meron pong sufficiency in substance and... Ay! Baka mamaya may mapunta na naman sa bundok, ha? Di ba yung congressman na yan, yung kulot na congressman na yan na nakasalamin, inirereklamo nung nanay dahil ni-recruit yung anak niya at dinala sa bundok, patay. Hindi ako nagsabi yun, ha? Hindi ko nga alam ba't hindi binabalita ng mainstream media yan. Kaya duda rin ako sa mga karakas nito mga nagsampa nito. Itong impeachment na yan. Baka mamaya yung sinampa nilang impeachment, yung loob wala ding silbi. So anong madaling salita? Makakawala si Bongbong Marcos. Kaya nga 'di ba, sabi ko nga sa inyo, ang tawag dito sa Makabayan Black, makabayad eh. Bayad-bayad lang naman yan. Baka naman nagpapataas lang kayo ng presyo. form, bibigyan po nila ng 10 araw itong respondent o si Pangulong Bongbong Marcos na Parang tanga, nagpo-prosesyon pa, no? Magsasampa lang. Ako kasama po kami ni Attorney Torion, ako si Boss Dada, nagsampa po kami na diyan sa Supreme Court para gawing unconstitutional yung impeachment ni BP Sara. Na ireklamo na ito'y unconstitutional. Nagtagumpay din naman. Sinabi rin ng Supreme Court, unconstitutional yon. Pero wala na kaming dramang ganyan. Parang komunista.
Hindi, di ba yung mga ganyan-ganyan? Oh, parang komunista, nagpo-prosesyon pa ang mga animal. Ang OOA talaga. Sampan nyo na lang kung isasampa. O Oh, tumugon po dito ipinadala na sa House Justice Committee. Yung House Justice Committee, yung kila Chavit hindi tinanggap, eto tinanggap. 'Di ba? Bobo rin sa talaga. reklamo, pero kung hindi po siya sasagot, deemed general denial na po doon sa lahat ng reklamo. Pero kung may sagot po siya, bibigyan naman ng 3 araw ito pong mga complainants para din sumagot o mag-reply nga po doon sa Basta sisiguraduhin nyo lang, ha? Wala nang dadalhin sa bundok. Baka mamaya ma-impeach nyo si Bongbong Marcos, dalahin nyo sa bundok. Okay lang din. ipapadala ng Pangulo. At meron lamang pong 6 na pong session days itong Committee on Justice na dinggin at tungkol nga po dito sa impeachment proceedings para makapagpadala naman ng kanilang findings, ng kanilang report, recommendations po sa plenaryo. At doon, malalaman natin kung ano nga yung kanilang magiging desisyon dito sa mga impeachment complaint. Julius. So ba, tama ba na sarado ng tindahan? Ayun. Yun ang tamang term. Sarado na ang tindahan. Hindi na pwede maghabol. Kahit na yung 2 impeachment, ampaw, at yung pangatlo, ang pinaka-siksik, hindi na pwedeng ihabol. Bakit? Sarado na. Parang pwede maghain ng impeachment complaint at this point. Tama ka dyan, Julius, na 1-year bar rule sa ilalim ng konstitusyon, oras po na ma-refer sa Committee on Justice na nangyari po ngayong gabi, hindi na pwede maghain ng panibagong reklamo o impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa loob po yan ng 1 taon. Ano? So, sa madaling salita, yung sinasabi natin na mangyayari na itinatanggi nila, nangyari. Ha? Kitang-kita po natin kung paano ang pagkatuso ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Yung bridge na hindi niya proyekto, inangkin niya. Etong impeachment, tinanim nila. Diba? Ganyan po, nakikita po natin etong aksyon ni Bongbong Marcos na ito. Ito ay pinapakita sa taong bayan na talagang malawakan ang nakawa nangyari sa gobyerno. At hindi nila papayagan na sila ay maimbestigahan. Hindi nila papayagan na ipakita sa taong bayan na ibabalik namin ang tiwala ninyo. Hindi eh. Talagang ang plano ng gobyernong ito, lusutan at lusutan lang. Hindi para ayusin talaga ang bansang Pilipinas. ari po yan sa susunod na taon na muli pwedeng buksan ang tindahan. Julius. Itong dalawa yung dagdag pagulo eh. Reklamo, doon sa mga Yan, dalawang doon sa mga reklamo. Wait! Yan. Silang dalawa eh. Ngayon, ibabato namin sa inyo kung yung reklamo ninyo at yung nakapaloob dyan ay walang lehitimong ebidensya. Mga tanim nga kayo. Sana patunayan yung mali kami. Sa totoo lang, mas gusto kong i-humble nyo kami, patunayan yung mali kami. Mas gugustuhin ko pa yun. Pa-impeach nyo nga talaga. May laman yung sinampan nila. Sinampan nyo labang kay Bongbong Marcos. Pero kung naharang lang din yan, wala. Doon sa mga reklamo laban kay Pangulong Marcos, meron ba mga naka-indicate doon na nakabase sa isiniwalat ni Congressman Toby Chanco tungkol nga doon sa kontrobersyal na pag-uusap noon ng Pangulo at ni dating House Speaker Martin Romualdez na kanyang narinig? Parang medyo Julius. Pumupuyok-puyok ka. Parang ako din yan. Parang ako. Ito yung issue dyan. Okay? Kasi di ba si Vince Dizon, nandun siya nung pinagalitan ni Bongbong Marcos
si Tambaloslos. Sabi niya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo? Kaya ako walang magawang proyekto. Dahil sa hindi directly ganito pero parang gano'n na. Sa pangungurakot nyo ni Saldico, sa pagnanakaw nyo ni Saldico. Oh. Kasi kinukuha nila yung pera. Sinabi po yan ni Chanco na si Chanco ang campaign manager noong 2025 election ng partido ni Bongbong Marcos. Nagukuha natin. So kakampi to ni Bongbong Marcos. Yun sana ang isa sa gagamiting reklamo nung pangatlo at lehitimong impeachment. Kasi doon pala makikita natin to the very least, alam ng Pangulo kung hindi man siya kasabwat, which I doubt, hindi ako naniniwala doon. Pero kunwari, hindi siya talaga kasabwat, alam niya na nagnanakaw yung dalawa, walang ginawa si Bongbong Marcos. Naiintindihan? Inutil talaga. Pero hindi ako naniniwalang inutil. Kasabwat si Bongbong Marcos. Tanong ko sa inyo, ano sa tingin ninyo? Si Bongbong Marcos, dalawa lang yan inutil o kasabwat. Inutil o kasabwat. Sige, ilagay nyo dyan sa comment section. Ako, sa tingin ko kasabwat. Opinion ko yan Julius, sa mga nabasa natin, sa first and second impeachment complaint, hindi naman nakadetalye yung tungkol dyan sa nabanggit mo na pahayag o yung kwento nga nito ni Navotas Representative Toby Chanco doon sa kanilang pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos. So hindi raw kasali. Yun ang sabi ng reporter. Sabi ni Defensor, yun sana ang isa sa kanilang irereklamo. Kasama yun sa impeachment nila. Diba? Kasi matindi yun Walang lusot si Bongbong Marcos dun. Wala siyang kalusot-lusot. Alam mo pala ba't wala kang ginawa? Diba? Dating House Speaker Martin Romualdez. Ang malinaw, isa nga doon sa pinakamabigat na alegasyon na tinukoy ng mga complainant ay yung alegasyon ni dating Congressman Zaldico ng kickbacks at budget insertions. Yan yung isa sa mga pinakamabigat na argumento lalo din ng Makabayan Black na gusto talaga nilang matukoy ano nga ba ang kinalaman, direktang kinalaman ng Pangulo tungkol dito. Ayun. Ang pinakamatinding reklamo kickback. Naalala natin, sabi kasi ni Saldico, nagpadala siya ng pera dito kay Bongbong Marcos na hinatid dito sa Forbes. At magte-testify nga, magiging witness ito si Saldico. Then again, yun nga, hindi nila pinayagan yun. Nakita nyo, no? Ang sweetik ni Bongbong Marcos. Ang tuso talaga. Salamat, Maria.